Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad. So, may pag-uusapan na naman po tayo at bibigyan po natin ng birada, no? So, marami po kasi nagtatanong kung ano ba talaga magiging kapalaran ni Sara sa usapin po ng impeachment trial o sa usapin ng pagpapa-impeach sa kanya. Marami po kasing nagme-message sa akin, marami nagtatanong na mukhang hindi yata matutuloy o mukhang hindi yata mapapanagot si Sara Duterte sa kanyang kasalanan o sa kanyang mga kamalian. So, wag po kayong mag-alala mga minamahal ko mga kababayan dahil kaya nga po pinipilit po, kaya nga po isinisigaw ng ating mga kababayan na dapat ma-impeach si Sara Duterte dahil nga po may sapat na ebidensya. Sobrang sapat po ng ebidensya at malinaw po yung ebidensya at matibay pa sa aserong bakal yung ebidensya po na pwede pong ibigay o ipakita sa usapin ng impeachment trial na yan. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, yes, hindi po madali ang magiging resulta nito. Hindi magiging madali yung prosesong ito. Dahil po sa unang-una na ay impluwensyahan po ni Sara Duterte yung ibang mga senador o yung karamihan dyan dahil siguro natatakot na baka banatan sila o baka alam niyo naman kung ano po yung kakayahan ng mga Duterte, ano yung kanilang kayang gawin. So sa nakikita ko, bagamat may mga ganong mga suliranin nakakaharapin ang ating mga mambabatas dyan sa Kamara, maraming mga pagsubok na kanilang haharapin, ay naniniwala po ko na sa bandang huli ay mananaig pa rin po ang katarungan. Mananaig pa rin po yung hustisya. No? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa mga minamahal ko mga kababayan. Kung yung ano nga 'di ba? Dati iniisip natin mukhang malabo yata na mahuli si Digong kasi maimpluwensya, maraming gwardiya, mapera. So may anak na vice presidente, may mga kaalyado na mga senador, mga aso. Pero nakita nyo naman, 'di ba? Na sa tulong at awa ng Diyos talagang nahuli po si Rodrigo Roa Duterte. No? Nakulong, nandoon na ho sa dahig na kung saan nagdurusa po dahil po sa kanyang kasalanan at pinananagot na po siya. Ayan po yung start na pinananagot na siya ng hukuman. Pinananagot na siya ng hustisya. Pinananagot na siya ng katotohanan. Sa kabila ng kanilang pagsisinungaling, pandaraya, pananakot, o pagbabayad ng mga kung sino-sino para lamang maging inosente sila. Pero hindi po sila nagwagi. Sa halip, ang nagwagi po ay ang katotohanan at ang nagwagi po ay ang hustisya. Kaya naniniwala din ako kung papaanong si Duterte ay napapanagot sa kanyang mga kasalanan. Naniniwala din po ko na ito pong si Rodrigo Roa Duterte, si Sara Duterte ay mapapanagot din po. No? Alam naman natin, kung yung kaso nga lang na kinakaharap ni Sara Duterte doon sa NBI, mabigat na po yun. At matibay po ang ebidensya doon. Hindi niya pwedeng lokohin ang mga Pilipino doon. Dahil kung sasabihin niya, hindi ako nagbanta. Hindi ka nagbabanta. Kumuha ka na nga, may kinausap ka na nga na killer 'Di ba? May kinausap ka na nga sina tao na papatay sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging kay First Lady Lisa Araneta Marcos, maging kay House Speaker Martin Romualdez. At marami pang iba, maraming kabalbalan, kagaguhan, kasamaan na ginawa po si Sara Duterte na balang araw ay talagang pananagutan niya yan. At natitiyak ko mga minamahal ko mga kababayan na kung si Sara Duterte ngayon ay humahalakhak, tumatawa dahil sa hindi siya mapanagot basta-basta o hindi siya mapakulong basta-basta dahil sa dami ng kanyang pera, naniniwala po ko mga minamahal ko mga kababayan na ang lahat ng yan ay may katapusan din. At kung tulad nga po ng sinabi ko, kung kanyang ama nga bagamat trilyon-trilyon yung ninakaw, napakaraming pera, pero hindi pa rin po umubra sa hustisya. Hindi pa rin po umubra sa naisin ng Diyos na pananagutin sila. No? So, ang sa akin lang dito, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, ang munti lamang po, ang tangi lamang po natin maitutulong para po mapanagot talaga itong si Sara Duterte sa kanyang kasalanan, kumilos po tayo. Gumalaw ho tayo, magsalita po tayo, makiisa tayo sa mga
dapat gawin, no, sa mga pagsigaw, panawagan na ipa-impeach talaga si Sara Duterte, papanagutin sa kanyang mga kasalanan. Kasi kung gusto natin siya papanagutin pero nakaupo lang tayo, wala tayong ginagawa, so useless, walang mangyayari talaga. Pero ganun pa man, dahil nakikita ko na talaga namang kumikilos po ang kamera para po papanagutin talaga si Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan, hindi po talaga malayong mangyari na talagang makukulong o mapapalayas po sa larangan ng politika ito pong si Sara Duterte. Dahil unang-una, no, talagang marami po siyang ginawang kasalanan. Marami po siyang ginawang kamalian. Marami po siyang ginawang kababuyan, katarantaduhan na kung saan talagang masasabi mong hindi gawain ng isang normal na tao, hindi gawain ng isang taong hindi nagsasyabu. Yung ginagawa niya ay gawain po yun ng isang adik. Yung sinasabi niya, gawain ng isang bangag. Di ba? Makikita ninyo yung kanyang mga galawan, talagang ang lakas-lakas niyang magsabi na bangag ang ating mahal na Pangulo, pero makikita mo yung sintomas ng isang nagdadrag sa kanyang mga ginagawa. Di ba? So, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, sa ayot sa gusto ni Sara Duterte o kahit ano pang gawin ni Sara Duterte, mananagot at mananagot siya. Dahil nakatadhana na talagang magkakaroon ng katapusan yung kahayupan, katarantaduhan ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan na katulad po ni Sara Duterte. Kaya nga po, isa lang po ang masasabi ko dito. Medyo matagal, medyo may kabagalan ng konti dahil nga sa may pumipigil, hindi lamang po yung dahil ma-impluwensya, kundi dahil may pera po na involved dito. Maaring nababayaran yung nasa paligid ni Sara para maging bingi, bulag, o para maging manhid sa katotohanan. So, ganun pa man, kahit matagal yan, wala yang pinagkaiba sa isang kumbaga isang salita na malapit man o malayo o matagal man o malapit, sa simbahan din ang punta niyan, di ba? So para sa akin, although matagal-tagal, pero naniniwala po ko, mga minamahal ko mga kababayan, na talagang pagdurusahan po talaga ni Sara Duterte yung kanyang mga kasalanan. Alam nyo, sa totoo lang, pag wala na po ang mga Duterte, lalong-lalo na po si Sara Duterte, si Bato, si Bongo, si Robin, tahimik na pong muli ang ating bansa. Kaya lang naman po nagkakagulo ngayon ang ating bansa dahil hinayaan natin na makapasok po yung mga tulongges na yan. Makapasok po yung mga walang yan na kung saan nagbibigay lamang po ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala po ko na talagang magkakaroon po ng katapusan yung kanilang mga kahayupan. At hindi po sila maghahari kailanman. Dahil hindi po yan ipahihintulot ng ating mga congressman dyan sa Kamara at maging ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? So huwag kayong mag-alala, ililigtas po tayo ng Diyos mula po sa kamay ng mga mapang-abusong taong katulad po ni Sara Duterte na wala na po sa katinuan. Isang babaeng masasabi mo talagang puta, masasabi mo talagang adik, masasabi mo talagang kriminal, masasabi mo talagang magnanakaw. Ililigtas po tayo ng Diyos mula po sa taong katulad po ni Sara Duterte. Hindi po niya ipapahintulot na tayo po ay pamunuan ng isang babae na kung saan ang ugali po ay ugaling bata, no? Ugaling isip bata. Hindi po tayo papayag na pamunuan tayo ng isang babaeng magaling lamang po magdrama, magaling lamang pong manira, no? Pero wala naman po siyang maipapakitang kagandahan sa sarili niya dahil unang-una, mas sirang-sira po siya, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya nga nakakatawa dahil kung sino pa yung sirang-sira, yun pa yung mahilig manira. Yan lang po yung nakakatawa dito kay Sara Duterte dahil alam niya, sirang-sira na siya, ang dami niya ng kaso, ang dami niya ng kinakarap, parang gusto niyang idamay na lamang po ang ating mahal na Pangulo. Pero hindi po tayo papayag dyan, hindi natin hahayaan na dahil lang sa dispirada na itong si Sara Duterte na makaganti sa ating mahal na Pangulo dahil nga sa pinanagot siya, hindi siya kinonsinti sa kanyang kahayupan, sa kanyang pagnanakaw, hindi po tayo papayag, no? Na
sirain po niya yung ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? So, ganun pa man, tulad po ng sinasabi ko, isa sa mga araw nito, baka malay ninyo, di ba? Meron po siyang, marami naman pong option para papanagutin po si Sara Duterte. Unang-una, meron din maaari pong ilang araw na lang, o ilang linggo na lang, lumabas na po yung warrant para po kay Sara Duterte. O, yung para kay Bongo, malay nyo, tinatimingan lang yan. So, naniniwala ako, bago mawala si General Torre sa pagiging direktor ng PNP, sa pagiging pinuno niya sa Philippine National Police, malamang masasakotin na, mahuhuli na ni General Torre etong si Sara Duterte, etong si Bato, etong si Bongo, etong si kung sino man ang dapat hulihin. So naniniwala ako na hindi talaga magtatagal na, talaga mapapasakamay na po ng batas eto pong mga taong katulad nila, no, na kung saan wala pong karapatan na umupo sa upuan ng mga tunay na lingkod ng ating bayan, no? Ang tataas ng posisyon nila, pero nagagamit lamang po iyan sa sarili nilang kapakanan, nagagamit lamang po iyan sa sindikato, nagagamit lamang po iyan sa isang maling organisasyon, no? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, huwag kayong malungkot, no? Lagi niyong itanim sa isipan ninyo na hindi magwawagi si Sara Duterte sa kahit anong gawin niya. Kitang-kita naman lahat nga ng sinasabi ni Sara Duterte na ibabalik natin sa kanya, doble-doble pa. O, pasensya na po medyo lumakas yung hangin. So, doble-doble pa po ang bumabalik sa kanya na ganti natin, di ba? O, so, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ngayon pa lang, expected na natin na talaga na mananagot po si Sara Duterte. Huwag kayong mag-isip na baka hindi siya makapanagot, baka hindi siya makulong, baka hindi siya ma-impeach. Huwag po tayong mag-isip ng negatibo. Always positive po tayo para nang sa ganon ay makamtan po natin yung ating mga mithiin, yung ating inaasam-asam. So yun lamang po ang aking masasabi sa ngayon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga followers, lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, no? So muli, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.